May kumakalat na virus sa ilang bansa na kung tawagin ay super flu pero pagtitiyak ng DOH at ilang eksperto, walang dapat ikabahala. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Rainiel Pawit. Rainiel, una sa lahat, ano ba itong super flu na ito? Yung super flu nga na yan ay hindi naman talaga isang medical term. Ginagamit lamang yung termino na yan ng international media para sa influenza A subclade K variant. Yung mga sintomas nitong super flu na ito ay kagaya lamang doon sa mga sintomas din ng common flu, gaya na lamang ng lagnat, sipon, ubo at pananakit nga ng kalamnan. Dito nga sa Pilipinas, no, sinabi ng DOH na may 17 kaso na nito, pero lahat naman ay nakarecover na. Yung variant na yan or yung super flu na yan, yung sintomas ay posibleng tumagal ng 1 hanggang 2 linggo. Jiggy. At anong sinasabi ng mga eksperto dito? Paano ba ito nakukuha o saan ito maaring makuha? Jiggy, ito nga, no, sinabi kanina nitong isang infectious disease na si Dr. Ron Ginsolante na itong super flu ay nakukuha din dito nga sa labas, no, kaya yung nakikisalamuha yung mga tao, lalo na doon sa isang crowded nga na lugar kung saan may isang tao na infected nga nitong flu na ito. Pero sabi niya walang dapat ikabahala yung publiko dahil ito nga daw super flu na ito ay hindi rin kayang pumuno ng ospital sakali mang magkaroon nga ng mas marami pang kaso. Pakinggan natin yung pahayag ni Dr. Ron Ginsolante. I think ang pinakamaganda dito, Ruth, no? This mutation is not in the level of COVID-19 na mataas ang mortality, no? So ibig sabihin, the usual na mga pasyente na mga high risk, kagaya ng mga 50 or 60 years old and above, are the ones that we should really protect kasi ito yung pwedeng mag-severe pneumonia. At ano raw mga pag-iingat na dapat gawin, Rainiel? Jiggy, ayun nga, no, kung sino man daw yung mga may tao nga na carrier na or suspected carrier na ng virus na ito ay posibleng manatili na lamang o maaring manatili na lamang sa kanilang mga bahay. Pero kahit nga sinasabi na ito, no, na hindi ito kailangan ikapanik ng publiko, pero kailangan pa rin daw mag-ingat, lalong-lalo na nga yung mga kababayan naman natin na paalis o palipad nga papunta sa ibang bansa, partikular na dito sa may Northern Hemisphere o dito sa Amerika at sa United Kingdom. Pakinggan natin yung pahayag pa ni Dr. Ron Ginsolante. Sa mga vulnerable population, hindi lang yan ordinaryong ubo, hindi lang yan ordinaryong lagnat because some of them will have difficulty of breathing, no? Mahirapang huminga. Minsan it can present as atake sa puso or even a stroke. Kaya siguro ang abiso natin, itong mga 50 or 60 years old and above, particularly those na hindi pa nabakunahan, they should wear the face mask. Jiggy, kasama nga dyan sa vulnerable population, hindi lamang yung 50 years old pataas at kasama na rin dyan yung mga may sakit. At una na rin sinabi ng DOH, no, na pagka nga may mga ganyan na nakaso dito sa inyong lugar ay maaari na ilapit na ito agad doon sa pinakamalapit na Rural Health Unit. Jiggy. Yan po ulat ni Rainiel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.